payag man at sa lalim, si Kristo ang ihahayag. Pag-ibig ni dala-dala hanggang sa marinig ng lahat ang mabuting balita. Until all have heard His story, until all have seen His glory, to each corner of the world will proclaim His living word. Until all have heard His story, until all have seen His glory, to each corner of the world will proclaim His living word. His living word. To each corner of the world, far beyond what eyes can see, to all peoples of the earth, through the land, the sky, the sea, Jesus we will proclaim. His steadfast love we will share, till all have heard, till all have good news. Sa bawat sulay ng mundo, sa lawak ng papawiin, sa bawat lahi ng tao, sa tayong man at sa lalim, si Kristo ang ihahayag. Pag-ibig ni dala-dala hanggang sa marinig ng lahat. Sa bawat sulok ng mundo, sa lawak ng papawiin, sa bawat lahi ng tao, sa tayong man at sa lalim, si Kristo ang ihahayag. Pag-ibig ni dala-dala hanggang sa marinig ng lahat ang mabuting balita. Sa bawat sandali, ang tanging minili ay maibahagi ang mabuting balita ng Panginoon. Asahang may kaibigan ka hanggang maglingkod sa iyong tingnan. Anumang panahon na ay may pag-ibig ng Panginoon. 97 DXFE 1197 DXFE 1197 DXFE 1197 DXFE Good News Radio. Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines. Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan, at 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Dewey FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig. Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new J DXJL-FM, your positive choice. Zamboanga City, 1116 DXAS-AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR-FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKI-AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE-AM, the Good News Radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
Ito ang mga himpilan ng Far East Broadcasting Company Philippines sa ika-78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat. Till all have heard, fulfilling the mission, hand in hand. 1197 DXFE, kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Hey friend, ready to praise and be inspired? Tune in to Pagdayeg Radio, weekdays 1 to 3 p.m. on 1197 DXFE Davao and 3:30 to 5:30 p.m. on 1116 DXAS Zamboanga. Pagdayeg Radio, lifting up Jesus loud and clear. Magandang hapon mga kapagdaig dito sa Davao. Magandang hapon din sa mga kapagdaig natin sa Zamboanga. Welcome sa inyong Pagdaig Radio Show. Tuesday ngayon, so mga medyo bago yung mga kanta natin. Ako po si Kuya Ton Mantalaba, kasama ninyo ngayong afternoon dito po sa 1197 DXFE Davao. At sa ating relay station, ang 1116 DXAS Zamboanga, your community radio. Kung nasaan man kayo ngayon, nasa bahay siguro, nasa opisina, nasa tindahan man, nasa biyahe, no? Naghihintay ng pasahero, nag-aaral, nagpapahinga kasi lunchtime. Pagkatapos ng isang mahabang araw siguro, or the whole morning tayong kumayod, afternoon medyo relax na. At syempre, mga kapagdaig, ang Pagdaig Radio Show ay hindi lang tungkol sa magagandang kanta, magagandang papuri. We want our songs not to remind us of the goodness, faithfulness, and greatness of our God. At yan po yung ating agenda, mga kapagdaig. Every time na napapakinggan po ninyo ang ating stasyon. Ngayong hapon, pag-usapan natin ang isang bagay na pare-pareho nating hawak pero hindi natin kayang pigilan. Ano ba ito? Time. So, alam nyo ba mga kapagdaig, minsan parang ang bilis ng buhay, no? Parang kailan lang Monday, tapos bigla na lang Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday na kaagad. Parang kailan lang ba, no? Tapos ngayon may mga bayarin na. Bago lang ako nagbayad ng bill sa kuryente. Parang kailan lang, no, mga kapagdaig. Pero seriously, mga kapagdaig, life is short, di ba? Nabalitaan ko yung pagpanaw ng isang tanyag, no? Dito po sa Mindanao, sa taga-Cagayan, si Bay Makoy Portado, isang tanyag na gitarista ng tanyag din na singer na si TJ Monterde. At the same time, siya rin ay gitarista ng Influence Worship at marami pang iba, no. And inspiring po itong batang to, si Makoy. Hindi na siya bata. Kuya na nga tawag natin sa kanya. Pero sabi ko nga, mga kapagdaig, talagang magandang pag-usapan natin to, no. That truly, life is short dahil maikli ang buhay. Ang tanong siguro sa atin gaano katagal lang buhay ko? Hindi siguro dapat ganoon ang tanong natin. Ang tanong siguro natin ano ang ginawa ko sa buhay na ibinigay sa akin ng Diyos? 'Di ba? Sabi nga ng Psalm 90:12, no? Teach us to number our days that we may get a heart of wisdom. Mamaya, we will elaborate more sa passage na yan, mga kapagdaig. But eto muna, to welcome us ngayong hapon, okay? Pastor Francis, magandang hapon ha. At sa mga kapagdaig natin, here's a song from Victory Worship, ang kanilang awiting Sapat. Pagsubok ay nasa aming harapan,
sa aming harapan. Ikaw ay dama sa kahinaan. Ikaw lamang ang tanging dahilan. Ang iyong presensya'y laging nariyan. Ika'y ligayang di mapantayan. Sa gitna man ng lumbay at alinlangan. O Panginoon, ang pag-ibig mo'y higit sa kayang ibigay ng mundo. Katapatan mo'y ihahayag ko upang makilala ang ngalan mo, Panginoon. Ang pag-ibig mo'y higit sa kayang ibigay ng mundo. Katapatan mo'y ihahayag ko upang makilala ang ngalan mo, Panginoon. Sapat ang biyayang nagmula sa'yo. Sapat ang kaluwalhatian mo. Sapat ang kapangyarihang tagalay mo. Buong dala kita, taas ka, O Kristo. Sapat ang biyayang nagmula sa'yo. Sapat ang kaluwalhatian mo. Sapat ang kapangyarihang tagalay mo. Buong galak kita, taas ka, O Kristo. O Panginoon, ang pag-ibig mo'y higit sa kayang ibigay ng mundo. Katapatan mo'y ihahayag ko upang makilala ang ngalan mo, Panginoon. O Panginoon. Pagdaig Radio. Pagdaig Radio.
sadyang kahanga-hanga. Kahit na ulitin ko, sabihin ko, mahirap man isalarawan ng damdamin, aawitin ko. O aking Diyos, kung ang laman puso ko'y naawit na, maging sa kahuli-hulihang hininga, ang nais ko ay sambahin ka, sambahin ka. Ang tanging katugunan sa iyong kadakilaan ay sambahin ka, sambahin ka. Ang tanging kadahilanan ng buhay ko't kalakasan. Di man sapat lahat ng nalalaman, himig, ngunit sa'yo ay awitin ang pag-ibig ko. Luwalhati sa iyong pangalan, pagsambang walang hangganan. Banal at makapangyarihang Diyos. Luwalhati sa iyong pangalan, pagsambang walang hangganan. Banal at makapangyarihang Diyos. Sambahin ka, sambahin ka. Ang aking katugunan sa iyong kadakilaan ay sambahin ka, sambahin ka. Ang tanging kadahilanan ng buhay ko't kalakasan. Di man sapat lahat ng nalalaman, himig, ngunit sa'yo ay awitin ang pag-ibig ko. Sambahin ka, O Diyos. Pagdaig Radio. Pagdaig Radio. Kahit pilitin kong lumayo, ako'y bumabalik sa'yo. Kahit pag-ibig
Sa inalay mo, pinatawad mo, kaya ako'y muling bumabalik, mananatili. Kaya ako'y muling bumabalik. Kaya ako'y muling bumabalik, mananatili. Ikaw at ako. That's Ava Canicelli, kanyang awiting Ikaw at Ako. This is Pagdaig Radio. Ate Lolita, magandang hapon. And Ate Nympha, good morning din po sa inyo dyan sa Italy. Sabi niya, by the grace of God, the Lord be with you one day at a time. Pastor, please include my granddaughter, si Miyuki, who will have a lung surgery on the 19th of August, for they found a cancer noodle on her lungs. No, she is 36 years old, married, and have 2 young children. By the grace of the Lord, she also overpassed leg surgery last year due to lymphoma, and we are praying that the Lord still gives her a second chance to overpass these 2. And please pray for me too, that the Lord gives me wisdom on sharing His words to Miyuki's mother, my niece, named Karis, that she will accept Jesus as her Lord and Savior in her life. Thank you. We'll be praying po, Ate Nympha, and I pray no na maging maganda yung conversation po ninyo at Miyuki at ni Karis at the same time. Hi Ate Geraldine, good afternoon. How are you today? Salamat po sa pakikinig. Ate Josie, good afternoon din po. Blessed, wonderful, beautiful Tuesday sa inyo. Si Ate Rosalina, good afternoon. Yung tanong natin, friends, kung bibigyan ka ng Diyos ng pagkakataon na baguhin ang paggamit mo ng oras ngayong linggo or ngayong buwan, okay? Or kahit ngayong araw na to, no? Kasi nasa hapon pa tayo. Ano ang isang bagay na gusto mong gawin ng mas maayos? Okay? Ano ba yung isang bagay na gusto mong gawing na maayos? Okay? Pwede niyo pong i-share, ha, mga kapagdahig. At babasahin ko po yan mamaya, no? Dito po sa ating programa, mga kapagdahig. At this next song, gusto kong i-share din ito sa ating mga kapagdahig. Ano po ngayon? Tuesday. This one is from Papuri 25. Title ng kanta, Isusuko ang Lahat. Ate Anita, good afternoon. Sabi ni Art, sambahin daw niya ang Panginoon ng totoo. Yun ang kanyang gagawin, no? Ngayong araw na to. Kung may gusto siyang baguhin sa paggamit ng kanyang oras ngayon, sabi ni Kuya Art, no? Kanon gyud kanang daygon gyud ang Ginoo sa tinud-anay nga pagdahig kaniya. That's a good encouragement. Thank you. Salamat Kuya Art for sharing that. Minsan di ko maintindihan sa dami ng aking kasalanan ay hindi mo ko binitawan, dama na di mo akong iniwan. Sa kabila ng pagkukulang, paulit-ulit kang kinalimutan, ay hindi mo ko inayawan.
Isusuko ang lahat hanggang maubos ang lahat sa akin. Isusuko ang lahat hanggang ikaw lamang, O Diyos, ang matira sa aking buhay. Buong puso ko at kaluluwa'y alay. Ang pag-ibig mo'y walang kapantay. Sa piling mo habang buhay mahihimlay. Isusuko ang kailan pa man ay di napagod magmahal sa akin. O sadyang kay buti mo, Jesus. Pangako ang mundo ko'y sa'yo lamang iikot. Isusuko ang lahat hanggang maubos ang lahat sa akin. Isusuko ang lahat hanggang ikaw lamang, O Diyos, ang matira sa aking buhay. Buong puso ko at kaluluwa'y alay. Ang pag-ibig mo'y walang kapantay. Sa piling mo habang buhay mahihimlay. Isusuko sa aking buhay. Buong puso ko at kaluluwa'y alay. Ang pag-ibig mo'y walang kapantay. Sa piling mo habang buhay mahihimlay. Isusuko ang lahat. Pagdaig Radio. Kauban si Kuya Ton Mantalaba. Lunes hangtod Biyernes, 1 to 3 p.m. sa 1197 DXFE Davao ug 3:30 to 5:30 p.m. sa 1116 DXAS Zamboanga. Pagdaig Radio. Kaya ko bang ibigay ang lahat kung sa sarili hindi
Sabihin mo lamang iyong salita, handang makinig at sa'yo'y magtiwala. O aking Ama, sa'yo lang aasa. Hilumin mo ang pagdududa, katapatan mo ay sapat na. Ramdam kang sa inip ng hangin, tanaw ka sa bilyong mga talaliwanag ng buwan at araw ay patunay na ika'y nakilagaya ng ibon sa kalangitan. Ikaw ang tanging Panginoon, ikaw ang aming tanging kailangan. Walang hangganan, tunay ang iyong katapatan. Panginoon, ikaw ang aming tanging kailangan. Walang hangganan, tunay ang iyong katapatan. Kaya ng ibon sa kalangitan, ikaw ang tanging kailangan. Aming Jesus, binigay mong lahat, krus ng pag-ibig na higit sa sapat. Pagdaig Radio. Pagdaig Radio. Masdan mo ang halaman, walang kalungkutan, at di nababagabag, dumating man ang ulan. Paglipas ng ulap, araw ay sumisikat, sa Diyos ay umaasa, ng buhay at lakas. Di mo ba nadarama, ika'y hindi nag-iisa, ang takot mo ay papawiin niya. Sa oras ng pagdurusa, si Jesus ang iyong pag-asa, manalig kang lagi, manalig ka. Manalig ka. Sa hirapan ng buhay, pagsubok may dumalaw, Diyos ang maaasahan, ligaya'y kakamtan. Tulad ng halaman,
bagyo'y di maiwasan, tulong na sagana, Diyos ang magbibigay. Di mo ba nadarama, ika'y hindi nag-iisa, ang takot mo ay papawiin niya. Sa oras ng pagdurusa, si Jesus ang iyong pag-asa, manalig kang lagi, manalig ka. Siya't mong mararanasan ang pag-ibig niyang tunay. Kay Jesus ka umasa, buhay mo ay sisigla. Hindi mo ba nadarama, ika'y hindi nag-iisa, ang takot mo ay papawiin niya. Sa oras ng pagdurusa, si Jesus ang iyong pag-asa, manalig kang lagi. Hindi mo ba nadarama, ika'y hindi nag-iisa, ang takot mo ay papawiin niya. Sa oras ng pagdurusa, si Jesus ang iyong pag-asa, manalig kang lagi, manalig ka. Pagdaig Radio, himaya alang sa Diyos. Ang ngayon, Ginoo, ikaw ra, nga mo dawat sa among pagsimba. Ikaw lamang ang Diyos nga adunay gugmang hingpit, kanimo lamang kami mosangpit. Ikaw ra, Ginoo, ang gamhanan, sa bisan unsa labaw ka sa tanan. Ikaw ang nagmugna nining langit o yuta, ang bantugan, Ginoo, ikaw ra. Ginoo, ikaw ra ang kaluwasan, ikaw ang dalan ug ang kamatuoran. Walay lain nga handumon kundi ikaw ra. Ginoo, Ginoo, ikaw ra. Walay lain nga handumon kundi ikaw ra. Ginoo, Ginoo, ikaw ra. This is Pagdaig Radio. Ang oras natin 1:54 ng hapon at patuloy po nating pinapakinggan itong mga awitin natin. Hi Ate Maria,
tsaka si Ate Marisa. Good afternoon po sa inyo. Purihin po ang ating Panginoon, sabi niya. Gusto ko lang i-quote ulit yung passage na Psalm 90 verse 12. Teach us to number our days that we may get a heart of wisdom. Alam mo, ang sabi ng salmista na sabi niya, hindi naman niya binanggit no, na bigyan niyo kami ng mas maraming araw. Ang prayer lang niya, Lord, teach me to number my days. Turuan mo akong pahalagahan ang bawat araw. Turuan mo akong gamitin ang buhay ko ng may karunungan. At hindi sa lahat, turuan mo ako, or higit sa lahat, turuan mo akong mamuhay para sa iyong kaluwalhatian. Kaya nga yung point na yon, mga kapagdag, yun yung ating gustong kunin ngayong afternoon na to. Life is short. Make the most of it for God's glory. And that's our prayer today, mga kapagdaig. Maikli lang kasi ang buhay. Reflecting sa ito yung parang reflection ko no sa yun na nga pumanaw na isang tanyag na gitarista, si Makoy Portado. And hindi lang siya, no, marami pong mga tao na naging yung tinitingala mo, tapos yun na nga, hindi natin alam kasi hanggang kailan lang tayo dito sa mundo. Napakagandang reminder din po ito na sa atin, no, na kung siguro bibigyan tayo ng Panginoon ng panahon ngayon, ano ba yung gusto nating baguhin? Yun yung question natin kanina, di ba? Ano yung gusto nating baguhin sa paggamit sa oras ngayong linggo? Ano yung isang bagay na gusto mong gawin ng mas maayos? Okay? Sana ganito tayo mag-isip, no? Kasi minsan hindi natin iniisip kung ano ang consequences ng mga bagay-bagay. Basta we just want to do what we want to do. Pero hindi pala, no? Kailangan natin ng wisdom in doing things. Mas maraming oras na nasasayang kung ganun po ang ating isip, no? If we just do whatever we want. Sana ang prayer natin na mas marami yung oras natin sa Diyos, mas marami yung oras natin sa pamilya, no? Less time sa phone, mas magiging faithful sa trabaho, mas maraming oras sa ministry, no? O baka gusto mong matutong magpahinga, di ba? Mahirap magpahinga, no? Labi na kung workaholic tayo, mga kapagdaig. Okay? You can send your answer dito po sa ating programa, and babasahin natin yan. If you don't want to mention your name, okay lang po. Hindi natin i-mention yung name, no? Alam nyo, minsan hindi natin napapansin kung saan napupunta yung oras natin ngayon, eh. Yung 5 minutes natin sa Facebook, kulang yan, di ba? Pagtingin mo pa lang, wala na. 1 hour and 30 minutes na. 5 minutes lang ang sabi mo, pero wala na. 1 oras na. Biglang alam mo na, no, yung latest issue sa buong barangay, pero kapag sinabi magbabasa ng Bible, usually yung sagot natin later na, no? Kapag sinabing magpray ako, pagkatapos na siguro. Pagkatapos na ng scrolling ko. Pag sinabing kakausapin ko ang anak ko, siguro sasabihin mo, medyo busy pa ako ngayon, di ba? Mga kapagdaig, minsan hindi naman natin sinasadyang sayangin ang buhay. We simply fail to recognize how valuable our time is, no? That's why sabi nga ng Psalm 90 verse 12, no? Ito yung prayer ng salmista na, Lord, teach us to number our days. I believe this is Moses, di ba? Teaching and writing this. Because we need wisdom to know what matters most, no? Mga kapagdaig. So, ngayon, ano ba yung mga bagay siguro sa buhay mo na feeling mo
nasasayang yung oras mo ngayon. Text nyo po ha, or message nyo po kami. Maraming salamat nga pala kay Ate Jane Obamos for sharing. Si Ate Geraldine, thank you rin po sa pag-share sa ating programa. At may the Lord bless you sa inyong mga mga ginagawa. Okay, moving on. Here's a song from Luis Cortez, ang kanyang awiting Pag-ibig Mo. Pagdaig Radio. Sala ko ay iyong minako, katawan mo sa krus ipinako, kamatayan mo ang buhay ko.
Pagdaig Radio, kauban si Kuya Ton Mantalaba. Di akalain na mangyayari to sa buhay na laging gulong-gulo. Biglang nagbago, takbo ng mundo na dati di alam kung saan patungo. Simula nang makilala ka, ako'y nag-iba. Puso ko ay naging malaya. Dahil sa'yo, nagkaroon ng saysayang buhay ko. Dahil sa pag-ibig na alay mo, ako'y nagbago. Inawi ang lungkot at pangamba. Sa'yo wala nang hahanapin pa. Buhay ay mayroon ngang halaga dahil sa'yo. Di akalain na mangyayari to sa isip na dati litong-lito. Nasagot ng lahat mga katanungan ko. Nagliwanag ang madilim na mundo. Simula nang makilala ka, ako'y nag-iba. Sa'yo'y may katiyakan at pag-asa. Dahil sa'yo, nagkaroon ng kulay ang buhay ko. Dahil sa pag-ibig na alay mo, ako'y nagbago. Inawi ang lungkot at pangamba. Sa'yo wala nang hahanapin pa. Buhay ay mayroon ng halaga dahil sa'yo. Inawi mo ang luha, puso'y naging malaya. Pag-ibig mo ay tunay at dakila. Inawi mo ang luha, puso'y naging malaya. Pag-ibig mo ay tunay at dakila. Dahil sa'yo, nagkaroon ng saysay ang buhay ko. Dahil sa pag-ibig na alay mo, ako'y nagbago. Inawi ang lungkot at pangamba. Sa'yo wala nang hahanapin pa. Buhay ay mayroon ngang halaga dahil sa'yo. Nagkaroon ng kulay ang buhay ko. Dahil sa pag-ibig na alay mo, ako'y nagbago. Inawi ang lungkot at pangamba. Sa'yo wala nang hahanapin pa. Buhay ay mayroon niyang halaga dahil sa'yo. Dahil sa'yo. Pagdaig Radio, himaya alang sa Diyos. Kagaya ng isang halamang di nalalanta sa tagulan, sa'yo ako'y tatahan. Kagaya ng isang usang nananabik sa daloy ng batis, sa'yo
ko'y lalapit, mastan mang lumipas langit at lupa. Pangako mo'y dililisan, iduduyan mo sa iyong kapayapaan. Puso kong nangangamba, handog ko sa'yo ay awit, awiting may pagsamba. Sa walang hanggan mong pag-ibig, puso ko'y mananalig. Kagaya ng pagsikat ng araw, liwanag ng iyong walhati, himaya po sa akin. Kagaya ng along paulit-ulit ng hampas sa tabing dagat, biyaya mo ay alay, basta't mang lumipas langit at lupa. Pangako mo'y dililisan, iduduyan mo sa iyong kapayapaan. Puso kong nangangamba, handog ko sa'yo ay awit, awiting may pagsamba. Sa walang hanggan mong pag-ibig, puso ko'y mananalig. Noon at ngayon, hanggang wakas, hinding-hindi mo ako iiwan. At sa anumang kalagayan, ligaya't lakas ko'y nasa'yo. Noon man ngayon, hanggang wakas, hinding-hindi mo ako iiwan. At sa anumang kalagayan, ligaya't lakas ko'y nasa'yo. Handog ko sa'yo ay awit, awiting may pagsamba. Sa walang hanggan mong pag-ibig, puso ko'y mananalig. Puso ko'y mananalig. Puso ko'y mananalig. Alas 2:14 sa hapon, this is Pagdaig Radio. Manalig, that's Papuri 23, okay? And a beautiful song reminding us na patuloy pong manalig sa ating Panginoon. Hi to Ate Sundowner, kay Ate Wilda, and also kay Ate Marisa. Isabi niya, sagot niya sa tanong natin, itugon natin ang ating buhay sa Panginoon, gawin ang tama para sa Kanya, sa family at sa iba. Share the word or share sa word ni Lord. Salamat, Pastor. Okay, tama good, life is short. Diba? Life is short. Totoo, mubo ra gid ang kinabuhi. Here's another thing, no? When you talk about life is short, gusto nating maging importanteng reminder to sa atin. Ano ba ito?
being busy doesn't necessarily mean you're being fruitful. Okay? Being busy doesn't necessarily mean you're being fruitful. Okay? Pwedeng buong araw kang busy, pero hindi ibig sabihin na nagagamit mo ng tama ang oras mo kapag daig. For example, may taong buong araw nagtatrabaho, no? Pero wala siyang panahon sa pamilya. May taong maraming meetings, pero wala siyang panahon para manalangin, no? May taong maraming followers, pero wala siyang panahon para kilalanin ang Diyos. May taong maraming ginagawa sa ministry, pero unti-unti anang nawawala ang kanyang joy in Christ. Kaya ang tanong ay hindi, how busy am I? No? Minsan guilty ako niyan na pag kinukumusta ako, busy. Pero I realize hindi pala tama na palagi mo lang i-reason out na busy ka, no? Or sometimes we are proud, no? Proud ta, umingon nga, uy, busy ka, ikaw ba? It's okay to be busy, but there's a time for everything. There's a time na kailangan mo magpahinga. Okay? Ang tanong siguro am I using my time faithfully? Ang Ephesians 5:15-16 tells us that to walk carefully and make the best use of our time. Diba sabi doon? Sometimes you need to say no sa mga schedules, sa mga opportunities, dahil hindi dahil masama ang opportunity, no? Pero dahil may mas mahalagang bagay na tinatawag ng Diyos sa iyo. Okay? So, which is which? Diba? Ano ba yung importante na binigay sa'yo? Kaya kailangan natin maging discerning, no, mga kapagdahig. I hate to say that there are times na oo lang ako ng oo. Pero I've learned also to say no. I've learned to say hindi ako pwede, no? Halimbawa, di ba? Pag yung tatay, no, pagdating nilang galing sa trabaho, pagod. And pag uwi, di ba? Minsan nagsuscroll pa tayo sa cellphone, no? Facebook, YouTube, news, messages, di ba? Messenger. Tapos sasabihin niya, wala talaga akong time para sa mga anak ko. Ganoon na lang ang nangyayari. Ako, sakit ito, di ba? Pero minsan may time naman, hindi lang natin napapansin kung saan napupunta. So maybe, ngayong gabi, kapag dahig, before ka umabot ng bahay, turn off your phone or lagay mo muna dyan sa tabi, and then look to your children. No? Take good care. Talk to them. Kumustahin mo sila. At maybe kailangan mo rin na you go deeper, no, sa mga kumusta, okay lang, ikaw, okay rin din. Diba usually ganoon ang conversation natin? Okay? Maybe you can ask, kumusta ang araw mo, nak? I remember one time, no, I'm busy, no, and sabi ng anak ko, ayoko na kay Jesus kasi busy ka man. And na-shock ako sa sinabi ni Rawi. No? So, yun. Isang wake-up call din yun sa akin. So, maybe you can ask your son or daughter, kumusta ka na, nak? Pray with them, no? Read scripture with them. Tell them, anak, mahal ka ni mommy, mahal ka ni daddy, pero higit sa lahat, mahal ka ng Diyos. Okay? That 5 or 10 minutes could have become memory they carry for years. Mga kapagdaig. Maalala nila yan, no? At sana mabao nila yan, mga kapagdaig. Minsan, mahirap, lalo na pag may mga disagreements na nangyayari, pero kailangan mo pa rin pakinggan at wag makig-away, no? Di makig-away sa imuhang pamilya, di ba? Okay. Ikaw ba may gustong ipaabot, mga kapagdahig, na mga messages?
Alas 2:20 ng hapon. This is Pagdaig Radio Show dito po sa 1197 DXFE Davao at 1116 DXAS Zamboanga. Dami nang pinangarap at naisip, hinabol at pinilit kong maangkin. Maglalaho ng parang bula, totoo na ikaw lang pala. Tunay na ligaya at halaga, o ikaw lang naman talaga. Ano bang kailangan sa buhay kung ikaw lang ang tunay na pag-asa at kahulugan, nagbigay ng kabuluhan, dahilan at saysay nitong buhay. O Diyos, ikaw ay tunay. Akala ko ay mistulang ginto, basura lang mala nung yakapin ko. Alok na saya ng mundo'y mapanglaw, totoo na tatanging ikaw ang tunay na ligaya at halaga, o ikaw lang naman talaga. Ano bang kailangan sa buhay kung ikaw lang ang tunay na pag-asa at kahulugan, nagbigay ng kabuluhan, dahilan at saysay nitong buhay. O Diyos, ikaw ay tunay. Langit at lupa ay papanaw, ang iyong habag ay walang humpay. Biyayang tago bawat araw, ipagmubay habang buhay. Tunay na ligaya at halaga, o ikaw lang naman talaga. Ano bang kailangan sa buhay kung ikaw lang ang tunay na pag-asa at kahulugan, nagbigay ng kabuluhan, dahilan at saysay nitong buhay. O Diyos, ikaw ay tunay. Pagdaig Radio, kauban si Kuya Ton Mantalaba. Sa gabi ako'y panatag, pagkat hindi nag-iisa. Sasambitin ang iyong pangalang makapangyarihan. Hawak mo ang aking buhay, sa'yo lamang iaalay. Sasambahin ang iyong pangalang makapangyarihan. Ako'y hindi mangangamba, sa dilim makikita
Pagdaig Radio, kauban si Kuya Ton Mantalab. Mga pulong mo kahayag ning kinabuhi ko. O Diyos, mga saad mo paglaong ning kasing-kasing ko. Kaliguning kalag ko, kauhaw gitagpaw mo, punaning dughan ko, kadam isa mga pulong mo. Mga pulong mo kahayag ning kinabuhi ko. O Diyos, mga saad mo paglaong ning kasing-kasing ko. Kaliguning kalag ko, kauhaw kitagpaw mo, punaning dughan ko, kadam isa mga pulong mo. Di ko mabuhi kung wala ang pulong mo. Bisan unsang butang, dili ikatandi ang katabawan. Wala sa kalibutan ako maligon, diha sa magtulong mo. Mga pulong mo kahayag ning kinabuhi ko. O Diyos, mga saad mo paglaong ning kasing-kasing ko. Kaliguning kalag ko, kauhaw hitagpaw mo, punaning dughan ko, kadam isa mga pulong mo. Di ko mabuhi kung wala ang pulong mo. Bisan unsang butang, dili ikatandi ang katagbawan. Wala sa kalibutan ako maligon, diha sa mga pulong. Di ko mabuhi kung wala ang pulong mo. Bisan unsang butang, dili ikatandi ang katagbawan. Wala sa kalibutan ako maligon, diha sa mga pulong mo. Kahayan, paglaong, kalipay, kaligon,
Atong oras alas 2:35 sa hapon. Welcome back sa ating programang Pagdaig Radio Show. At ngayong hapon, pinag-uusapan natin itong Life is Short, make the most of it for God's glory. No? Pag nating sayangin daw ang ating buhay na ipinagkatiwala sa atin ng Diyos. At pagkatapos ng isang mga siguro pagkatapos ng 3 awitin, ngayong hapon, pag-usapan naman natin, what does it mean to live for God's glory in ordinary life? Kasi na-tackle natin kanina, no? Na itong life natin, minsan pinag-aaksayahan natin. So, what does it mean to live for God's glory in ordinary life? Diba? Mga kapagdaig. Minsan, kapag narinig natin ang phrase na live for God's glory, no? Iniisip natin agad na dapat maging pastor ako, or maging missionary, or maging worship leader, Bible teacher, full-time ministry. Pero mga kapagdaig, God's glory is not limited to the church activity, church building, no? You can glorify God kahit nasa trabaho ka, no? Nasa tindahan ka ron, Ate Feli, di ba? Kahit nasa nandiyan ka, nagbabantay ka ng tindahan, no? Hindi lang po worship leader yon, Bible teacher yon, mga kapagdaig. At work, no, magtrabaho ka ng may integrity. Sa school, no, mag-aral ka ng mabuti. Sa bahay, di ba, maging faithful husband, faithful wife, parent, son or daughter, mga kapagdaig. Or sa negosyo, no, wag manlamang, wag mag short-change sa mga employee, no? Or even sa social media, okay? Ito yung minsan nakakalimutan natin. Kasi pag nasa social media tayo, parang nakakalimutan natin yung ating identity na tayo po ay na kay Kristo na. Minsan, we still react like as if we are not believers. Di ba? Pag-uusapan natin yung korupsyon, parang nakahawa tayo sa mga hindi mananampalataya, no? Okay? Sa ating ordinaryong araw, di ba? Okay? Magpakita ng pasensya, magpatawad, tumulong, magsabi ng totoo, di ba? Magpakita ng kabutihan. Because, sabi nga ng 1 Corinthians 10:31, whatever you do, do all to the glory of God. Observe mo mga kapagdaig, whatever, hindi lang whatever you do in church. Okay? Whatever you do, no? Halimbawa, ikaw po nagmamaneho ng tricycle ngayon, no? Siguro isipin mo ordinaryo lang trabaho ko, di ba? Pero pwede mong gawin iyon for God's glory, yung pagmamasada mo. Okay? Magiging honest ka sa pamasahe nimo, no? Imong isingil, dili sobra, di ba? Di ka manglamang sa uban, sa mga pasahero, sa uban po nga tricycle driver, no? And then mahimo pug kang careful, no? Maingat. Wag maging kaskasero. Di ba? Maging maalaga sa pasahero, no? At kapag may pagkakataon kang mag-encourage sa isang tao, no? Maybe discourage na, no? Yung mga taxi drivers natin diyan. Di ba? Hindi kailangan maging famous para maging faithful, mga kapagdaig. God is glorified when we faithfully do ordinary things with a great devoted heart, no? With a heart that is devoted to Him. So, mga kapagdaig, pag-isipan natin yan, no? Baka naisip natin when you say for God's glory, maging pastor ka agad, no? Hindi po. Ordinary, you and me, kayo po nakikinig ngayon, di ba? Kayo po na nanonood ngayon, ordinary things na pwede natin gawin for the glory of God. Okay, may isang another question tayo, mga kapagdaig. Ano ang isang ordinaryong bagay na ginagawa mo araw-araw na gusto mong gawin para sa glory ni Lord? Maganda yan, no? Mga kapagdaig. Mamaya, basahin natin yan, mga kapagdaig, no? Kung may mga may mga gusto kayong
ipaabot ng mga mensahe, mga tanong, sa inyo lang po mga kapagdaig. Pagdaig Radio. Pagdaig Radio. Asahan ng pangako niya sa'yo na kailanman siya ay kasama mo. Sa paggising, siya'y sikat ng araw. Sa pagtulog, talang nakatanglaw. Magdamagan, di siya natutulog. Saan ka man siya'y naroon. 24 na oras, oras-oras, araw-araw, linggo-linggo. Walang segundong lilipas na hindi siya kasama mo. Ano mang suliranin mo, tulong ay matatamo. Kapag siyang kapiling mo, todong mabantay sa'yo. 24 na oras, lagi-lagi siyang kasama mo. Hawak-hawak niyang buong mundo. Noon, ngayon, pati ang bukas mo. Tulad din ng kamay sa oras ang walang tigil. Walang kapaguran kahit minsan di kanya iiwan. Tumigil man ikot ng mundo. 24 na oras, oras-oras, araw-araw, linggo-linggo. Walang segundong lilipas na hindi siya kasama mo. Ano mang suliranin mo, tulong ay natatamo. Kapag siyang kapiling mo, todong mapantay sa'yo. 24 na oras, lagi-lagi siyang kasama mo. Dalawamput-apat na oras, oras-oras, araw-araw, linggo-linggo. Walang segundong lilipas na hindi siya kasama mo. Ano bang suliranin mo, tulong ay natatamo. Kapag siyang kapiling mo, totong mapantay sa'yo. 24 na oras, lagi-lagi siyang kasama mo. Pagdaig Radio, himaya alang sa Diyos. Kahit na anong problema at nangangamba, aawit sa gitna ng mga alinlangan. Marami mang magduda, ang iba'y nagtataka kung bakit di kinakabahan. Kahit pa magdilim ang ulap at sa isang iglap ay mawalang lahat. Inaasahan sa mundong magulo, sadyang imperpekto at walang sigurado. Nakakalito kahit na anong mangyari, ay magpupuri kahit na mukha ng imposible. Kaya susaasang lagi siyang dahilan ng
sa dulo ng bahaghari. Sabi ng Diyos, ito ang pananda ng aking pangako sa lahat ng nabubuhay sa mundo. O walang bawian ang kanyang pangako, Diyong maghari sa bahaghari. Magpupuri kay Jesus palagi, pagkatapos ng ulan ay lilitaw ang bahaghari. Magpupuri kay Jesus palagi, kanyang kadakilaan ay maghahari sa bahaghari. Sa gitna ng kaguluhan, puso'y payapa lang, tuloy sa panalangin. Nakikinig siya sa atin at pag nag-aalala, sa langit tumingala, sigurado kang may babalikan. Kahit pa magdilim ang ulap at sa isang iglap ay mawalang lahat, inaasahan sa mundong magulo. Sa rin perpekto, wala sigurado, nakakalito. Kahit na anong mangyari ay magpupuri kahit na mukha ng imposible. Kaya susasang lagi siyang dahilan ng buhay, nagbigay ng kulay, pangako'y mananatili sa dulo ng bahaghari. Sabi ng Diyos, ito ang pananda ng aking pangako sa lahat ng nabubuhay sa mundo. O walang bawian ang kanyang pangako, Diyong maghari sa bahaghari. Magpupuri kay Jesus palagi, pagkatapos ng ulan ay lilitaw ang bahaghari. Magpupuri kay Jesus palagi, kanyang kadakilaan ay maghahari sa bahaghari. Ay magpupuri kahit na mukha ng imposible. Kaya susaasang lagi siyang dahilan ng buhay, nagbigay ng kulay, pangako'y mananatili sa dulo ng bahaghari. Sabi ng Diyos, ito ang pananda ng aking pangako sa lahat ng nabubuhay sa mundo. O walang bawian ang kanyang pangako, siyang maghari sa bahaghari. Magpupuri kay Jesus palagi, pagkatapos ng ulan ay lilitaw ang bahaghari. Magpupuri kay Jesus palagi, kanyang kadakilaan ay maghahari. This is Pagdaig Radio ng 1197 na DXFE. Before tayo magtapos sa ating programa ngayong hapon, mga kapagdaig, naalala ko kahapon hindi natin natapos yung ating topic, ano? Ngayon hindi naman natin matatapos, pero we're almost done naman, okay, sa ating discussion. Pero eto lang, no, siguro to end yung ating conversation, mga kapagdaig, wag nating kalimutan na yung mga maliliit na bagay na binigay sa atin ng Panginoon, ang goal natin is to glorify ang kanyang pangalan. Okay? You don't need to be somebody, you don't need to be a famous person or someone to make a change, no? Be a person. Okay? Kung ano man, kung unsa man ang imuhang posisyon karon, kung nabakadiha sa panimalay, naka sa opisina, naka sa nag-drive karon, or unsa man ang imong ginahimo, be faithful, di ba?
minsan kasi naghihintay tayo ng malaking opportunity, no? Yun yung problema minsan, di ba? Lord, gamitin mo ako. Pero pagkaanta daw ng Diyos sa iyo kapag daig, paano mo ginagamit ang opportunity na nasa harapan mo ngayon? Okay? Minsan palagi tayong naiinggit sa iba, no? Palagi nating kinukumpara yung ating sarili sa iba. Iba naman kayo, di ba? So, paano mo ginagamit ang opportunity mo na nasa harapan mo ngayon? Siguro ngayon nandiyan ka sa harapan ng screen, TV, cellphone. Yung iba wala nga di ba? Baka hindi mo kailangan ng bagong ministry. Baka kailangan mong maging faithful sa ministry na meron ka ngayon. Baka hindi mo kailangan ng bagong trabaho. Baka kailangan mo ng maging faithful sa trabaho na ipinagkatiwala sa iyo ng Panginoon. No? Baka hindi mo kailangan ng mas malaking platform, di ba? Baka kailangan mong maging faithful sa mga taong nasa harapan mo. Okay? Faithfulness is not always spectacular. Di ba? Sometimes faithfulness looks very, very, very ordinary. So, tandaan natin yan, mga kapagdahig, no? That's a good pabaon sa atin ngayong hapon na ito. Hindi ko na po mababasa lahat ng mga mensahe ninyo, pero I hope nakabigay po ito ng pabaon sa inyo ngayon, mga kapagdaig, no? Okay? May pabaon si Ate Beris, be a channel of blessing sa employer nako na Arabo og sa ilang mga anak o sa akong mga kauban sa work, especially in times of trials. Tama jud, Pastor, bisan unsa imong buhaton for the glory of God. Bitaw, no? You don't need to be somebody, sabi ko nga kanina, to say na give glory to God. Okay, dapat malaki, dapat big time. Hindi po. Okay? Mga kapagdaig. So, that's our parang takeaway ngayong araw na to. Being a Filipino, no? You're a Filipino. So, you don't need to be somebody para maging influencer ka. Just be a faithful Filipino. Okay? Be a faithful father. Be a faithful wife. So, as we end, mga kapagdaig, ano ba yung mga dapat nating i-remember? Tatlo yun, no? Number 1, life is short. Okay? Hindi natin hawak ang haba ng ating buhay. Number 2, life is a gift from God. Kaya gamitin natin ito wisely, no? Dapat nandun yung wisdom sa paggamit natin sa ating time. Number 3, live for God's glory. Hindi para sa sariling pangalan, hindi para sa sariling fame, hindi para sa approval ng tao, but for the glory of God. Kaya yung 1 Corinthians 10:31, no? Very encouraging yon. Whatever you do, do all for the glory of God. Kaya habang siguro mamaya pauwi ka na, okay? Or maybe ngayon pauwi ka na sa bahay, habang nagtatrabaho, habang nagluluto, habang nag-aaral, habang nag-aalaga sa pamilya, habang nagmamaneho, habang nagsiserve sa church, remember, your ordinary life can be lived, no, for an extraordinary purpose. And that is to the glory of God. At kung pakiramdam mo marami ka ng nasayang na oras, don't stay trapped, no, sa pagsisisi. Come to Christ, receive His grace, receive Christ, no? By God's grace, live faithfully today. Hindi natin mababago ang kahapon. What we can do is learn and repent. Pero maaari nating ipagkatiwala sa Diyos ang araw na meron tayo ngayon, mga kapagdaig. So, let's pray. Manalangin tayo. Father, maraming salamat sa mga pabaon, sa mga tinuro nyo sa amin ngayong araw na ito. Thank you po at patuloy nyo po kaming ginagabayan, tinuturuan. Maraming salamat po, Panginoon. At again, gusto po naming isurrender sa iyo lahat at gusto po naming maging
instrumento ninyo. Gamitin niyo po kami, Panginoon, sa maliliit man, hindi man nakikita ng iba, pero kayo po ang nakakakita nito. So we give you glory kung ano man ang aming pwedeng gawin. We honor you. We pray for those mga kapagdaig namin, Panginoon, na today discouraged dahil po sa maraming mga bagay at minsan ayaw nang gumawa ng mabuti. Ayaw nang maging faithful. Ayaw nang seryosohin yung buhay. Lord, I pray that ito po ay isa lamang po ang buhay namin. So, hindi po namin dapat pagkaksayahan ito. So, Lord, salamat po. We honor you. We give you glory. Sa imo ra gyud tanan pasidungog, Lord. Pag-awit, pagpasalamat, kinabuhi nga tarong. In Jesus' name, we pray. Amen. Maraming salamat mga kapagdaig. Ako po si Kuya Ton Mantalaba at ito po ang Pagdaig Radio Show dito po sa 1197 DXFE Davao at 1116 DXAS Zamboanga. Salamat sa inyong mga comment, dedication, tsaka mga mensahe. Tandaan ha, life is short, don't waste it. Make the most of it for God's glory. Hanggang sa susunod, Pagdaig Radio Show. And keep listening lang, keep singing, and keep praising sa ating Panginoon. To God be the glory. Sa Diyos ang papuri. Ang akong kinabuhi, ang akong pagdaig, ang akong pag-ampo, alay na ako tanan kanimo. Imo lang ang tanan sa tibuok kung kinabuhi. Imo lang ang tanan, walay lain pagkadaygon. Imo lang ang tanan, kasing-kasing o huna-huna. Imo lang ang tanan, sa imo lang ang tanan. Ang akong pagsalig, ang tibuok kong kalag, ang tanan kong kusog, alay na ako tanan kanimo. Sa'yo lamang ang lahat, sa'yo lamang buong buhay. Sa'yo lamang ang lahat ng papuri at karangalan. Sa'yo lamang ang lahat, buong puso at isipan. Sa'yo lamang ang lahat, sa'yo lamang ang lahat. Kay ikaw man ang sinungdan, katapusan. Kay ikaw man ang nagbuhat ning kalibutan. Kay ikaw man